Pupunta tayo sa fish market. Hindi ko alam kung ano to. Parang bulinaw. Ayan, oh. Parang siyang salmon mga kabayan. Or ano ba to? Trout ba to? Ang ganda ng mga bahay. So ganito po yung itsura ng Greenland kapag summer siya. Ako po yung nagpapasalamat sa mga solid supporter ko. Kahit paano kumikita ako. Sa kita ko naman ay nakakatulong ako sa church. Pamangkin ko, nagbibigay po ko ng allowance niya every month. Tapos sa kapatid ko, nagsishare din ako. Sa mama ko. Nandito na tayo mga kabayan, no? Sa may port. Ayan pala mga kabayan. Kuwan pala mga kabayan. Parang sasakyang digma pala ito mga kabayan, no? Ay, hello po mga kabayan. Ngayon mga kabayan, pupunta tayo sa fish market. Dahil meron ako nakita sa post nila na may mga bago silang isda. Parang may nakita kasi ako doon na salmon or parang kapariyo lang ng salmon. Kasi season na kasi ngayon ng isda mga kabayan, ng mga salmon. So tara, samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga tinda doon sa wet market nila or yung fish market. Ngayon nandito na tayo mga kabayan, no? Sa fish market. Ayan po yung fish market. Katabi dyan mga kabayan, dyan lang ako nagtatrabaho. Yung yellow na yan. So saktong sakto, bibili tayo dyan. Tapos jujuti na tayo. Tanghali na pala dito. Ito yung panahon natin dito. Mayroong plug mga kabayan, no? Hindi ko alam kung anong plug yan. Iceland ba yan? Tapos may mga tourist dun sa itaas, so nagpipicture. So tara, samahan nyo ako mga kabayan. Pasok tayo dito sa loob ng fish market. Pakita ko sa inyo dito kung ano yung mga karne nila dito na binibinta. Ay, napakaraming tao. Balot-balot na yung medyo malakas yung hangin. Ay, mga salmon. Ito. Hindi ko alam kung ano to. Parang bulinaw. Ano ba to? Ayan, oh. Parang siyang salmon mga kabayan. Or ano ba to? Trout ba to? Ayan nga siya, oh. Parang siyang salmon. Tatingin tayo dito. Napakarami dito. Masarap to. Pula-pula rin. Yan, kumuha tayo ng dalawa. Meron pa sila ditong binibinta. Wheel ata ito. Mga karne nakapak na. Ayan. Wheel or seal yan mga bayan. Ito pa. Ayan. So medyo konti lang yung display nila ngayon. Ito lang yung meron. Kumuha ako ng 1 kilo mahigit. 1.1 kilo. Tapos may mga kuwan sila. Sukat. Itlog po mga kabayan. Tapos ito parang bulinaw. Kaso malalaki. Ayan po. Napakarami pong isda. Ayan mga kabayan, nakabili na tayo. Ito. Parang kahawig lang siya ng salmon mga kabayan. Pero hindi sa salmon. Kasi yung salmon medyo pink na orange. Medyo orange yun yung salmon kasi nakatikim din ako noon. Tapos medyo malaki yun. Ito parang kahawig lang siya. Sabi nung kakilala ko dito mga kabayan, kasama ko sa trabaho ko, ano itong tawag dito ay Arctic char. At sinerge ko siya para siyang close siya sa salmon. Ang bili ko nito mga kabayan ay nasa 67 Danish kroner or nasa 500 pesos, no? 1 kilo na siya. 1 kilo kalahatan, 1.1 kilo. So siguro yung 1 kilo mga kabayan nasa 60 Danish kroner or nasa 480 mga ganun. So yan, susubukan natin baluto ito kay Mrs. mamaya mga kabayan, no? Pero magtatrabaho pa ako. Ang gagawin ko dito ko lang ilagay ito mga kabayan, itong salmon sa may loob ng sasakyan kasi malamig naman dito, hindi naman sa masira yung isda dahil yung lugar dito ay malamig kahit ganito may init. Ayan, dito ko lang ilagay mga kabayan sa likod sa may balde itong isda kasi malamig naman dito, hindi naman sa masira kahit mamayang hapon ko pa yan kukunin mga kabayan, no? So presko yan mga kabayan, bagong kuha talaga yan dyan, hindi siya frozen. Ang maganda lang sa isda nila dito mga kabayan, no? Pag dito ka sa wet market tawag na o fish market ay talagang bagong kuha yan, galing yan dun sa may dagat talaga na kinuha ng mga fisherman, tapos sila lang nagbibinta dito. Kasi pagka dinispose na yung mga kabayan or bininta na, kinuha na sa kanila, ay mahal na. Pag bibilin mo sa mga mall, ay yung presyo ay halos mag times 3 na, times 4. Kaya mas maganda dito ka bibili, tapos hindi pa sa frozen, kasi pag nasa mga mall na mga kabayan o grocery store na, ay frozen na siya. At ngayon mga kabayan, pupunta na ako ng trabaho dyan ng saunahan at magtatrabaho tayo bago tayo
bago ko to ipapaluto kay Mrs. Ngayon mga kabayan, tapos na yung trabaho natin. Bago ako uwi ng bahay, papasyal ko muna kayo dito sa napakagandang view natin. So first time ko itong mapuntahan mga kabayan, no? Dito tayo sa bandang itaas. Ayan po, akyatin po natin yan. Titingnan natin sa itaas kung ano yung makikita natin na mga view. Dahil ito po yung una na puntahan ko ito mga kabayan. Medyo mabato lang itong daanan natin. Ipatalikod ko yung camera mga kabayan, no? Para mas makita nyo yung nadadaanan natin. Ito po yung madadaanan natin mga kabayan, no? Mga bato lang talaga dito. Parang walang ang lupa dito mga kabayan. Kahit yung mga buhangin lang, solid na bato talaga dito. Ayan po yung ibaba natin. Ayan. So napakaganda ng panahon natin ay dahil nasa 6 degrees Celsius yung temperature natin. Tapos may araw, tirik na tirik mga kabayan, no? At punta tayo dito sa likod na ito. Kung ano ba itong likod na ito? Gusto ko kasi mga kabayan i-explore talaga itong lugar ng Nok. Medyo malawak kasi itong lugar ng Nok mga kabayan, no? So halos hindi ko pa ito napuntahan yung mga lugar dito. O yung mga kalsada lang nadadaanan natin. Ayan po. Puro na mga bato pala to dito mga kabayan. So gusto ko akyatin yan sa tuktok yung mga kabayan, no? So puntahan natin. Tapos dito dagat na dito mga kabayan, no? So mayroong naglalayag doon, no? So dalawang boat. So siguro mangisda yan sila dahil nga fishing yung kabuhayan dito. Ayan po. Punta tayo doon sa itaas. Ipakita ko sa inyo dito yung view. Ayan po yung Nok. So yung tinatrabuhan ko nandun lang banda. So dinaanan ko lang dito para makapag relax naman tayo kahit paano. Gusto ko lang talaga mga kabayan makunan ito ng video dito habang tayo ay pauwi. So naisip ko na aakyat tayo dito sa itaas. Ayan po yung taas natin, no? Medyo matas-taas yung akyatin natin. Dahil first time ko nga itong mapuntahan dito. Magagawa ko lang ito mga kabayan kapag summer. Dahil kapag winter mga kabayan, puro na to snow dito. At napakalamig din. At gusto ko kahit paano mga kabayan makapag-relax ako saglit. Kasi pag nauwi na ako ng bahay mga kabayan, ando na naman magbabantay ako ng bata. Tapos yung anak ko mga kabayan, mula nung dumating yung anak ko dito, nagigising ako ng 3 beses sa isang gabi. Kada tulog yan, nagigising ako dahil hihingi siya ng didi. So ako naman mga kabayan, bilang ama, ayan po, ako po yung nagtitimpla ng gatas ng anak ko. Saka medyo palaging kulang yung tulog ko, no? Yung misis ko hindi naman pwede kasi mga kabayan dahil sakitin din yung misis ko. Baka mamaya mga kabayan, no? Wag naman sana. So mahirapan siya pagka umaga pag hindi siya makatulog ng maayos. Medyo nahihilo yung misis ko. Pumapasok pa naman siya sa trabaho. Ayan po yung paligid natin. Makikita na natin yung magagandang bahay dito. Ako po yung nagpapasalamat sa mga solid supporter ko dahil sa inyo, kahit paano kumikita ako. Nagsishare po ako sa charts sa pamangkin ko. Nagbibigay po ako ng allowance niya every month. Tapos sa kapatid ko, nagsishare din ako. Sa mama ko mga kabayan, binibigyan ko siya ng mga maintenance niya. Lalo na mga panggasto sa araw-araw. Kaya ako yung nagpapasalamat sa inyo sa lahat po ng mga supporters ko dito. So ito mga kabayan, no? Habang ako yung nagsasalita dito, yan, pakinggan nyo lang po yung sinasabi ko. Yan, punta tayo dito sa bandang itaas na to. Mayroon siyang blue dito, palatandaan siguro to mga kabayan, no? Baka maligaw. Pero tingnan nyo sa likod mga kabayan, no? Puro lang talaga bato dito. Ayan, so mayroon pong mga tao dito. Ayan, may bahay pa dito pala na huli, oh. Tapos yun, may nakatambay doon, oh. Ayan, so akyat po tayo dito para makita ninyo yung view sa itaas mga kabayan. At ipapakita ko. Ayan po. So medyo maganda yung spot dito at mainit mga kabayan, yung sikat ng araw nasa 6 degrees Celsius. Ayun na po yung likod, may mga bahay din po. So ikot po natin Ayan. So ayun po yung international airport doon. Tapos ito po yung view natin. Ayan, napakaganda, napaka-relax mga kabayan, no? Ayan po, ito po yung mga bahay sa ibaba, oh. Ito po talaga yung mga sinaunang bahay mga kabayan. Ayan po mga kabayan, makikita na natin dito yung ganda ng mga bahay. So ganito po yung itsura ng Greenland kapag summer siya. Kapag winter naman mga kabayan, puro snow to dito. Baka hindi tayo makaakyat dito dahil tambak ng snow dito. Halos araw-araw nag-snow po dito. Diyan lang po yung tinatrabuhan ko sa unahan. Ayan po. So may naglalayag dito mga kabayan, no? Ayan. Tapos dun sa unahan natin mayroong iceberg. Ayan po, may iceberg po dun sa unahan, no? Ayan, napakalaking iceberg yan kasi kahit malayo, yan,
makikita pa rin natin. So ito po yung Greenland mga kabayan, no? Nakilala ito sa mga magagandang bahay, makukulay. Ayun mga kabayan, baba na tayo, no? Kahit summer dito mga kabayan, no? Grabe yung snow dito, hindi pa rin natunaw. Siguro dahil sa napakakapal at ang tagal niya tunawin, at malamig pa rin dito kahit summer. So makin mo kahit tirik na tirik yung araw, nasa 6 degrees Celsius pa rin yung lamig. Ayan po yung bahay dito, napakatahimik. Kung ako mga kabayan, kung gusto lang namin ng medyo tahimik na bahay, makaka-rent naman kami ng sarili namin. Kaso medyo mahal lang mga kabayan, no? Okay na sa amin doon, nandun kami sa company namin, kahit paano nakakatipid kami. Kasi hindi naman kami pumunta dito para lang magkaroon ng magandang bahay. Ang importante sa amin, may tulugan kami, komportable kami, hindi lang kami giginawin, mayroong heater. Ayun lang importante, kasi sa Pilipinas nga mga kabayan, mas pangit pa nga yung bahay namin dati, nakatulog naman kami. So ang importante dito, yung kikita tayo at makagawa tayo ng kahit makatulong sa atin na makatipid, no? Kasi hindi naman ang pag-abroad, hindi naman yan sa pabunggahan mga kabayan. Kasi kung wala na talagang choice doon sa titira namin, kung paalisin na kami, ay doon na second option namin, talagang magre-rent na talaga kami ng bahay na medyo mahal gaya nito, medyo tahimik. So titingnan natin dito, parang walang katao-tao talagang lugar na to dito. Ako'y uuwi na, baka hinahanap na ako ng anak ko. Kasi yung anak mga kabayan talagang hinahanap ako palagi, no? Uwi na tayo, pababa tayo. Paahon yung bahay dito mga kabayan, no? Ang hirap dito mga kabayan sa panahon ng winter dahil tambak yung stone dito, madulas, hindi masyadong nalalapitan dito ng tagalinis dahil kailangan pa talagang pasukin dito. Tingnan nyo, maliliit lang din yung kalsada at yung mga bahay, oh, talagang dikit-dikit yung bahay dito. At parang wala silang parkingan, dito lang sila nagpa-parking sa gilid ng daanan. Ito yung mahirap dito. Kaya mas maganda na doon mga kabayan sa amin, kasi medyo malapit sa city at hindi po siya delikado sa snow. Dito mga kabayan, delikado ito sa snow, lalo na pag yung mga bata maglaro, kasi padaus-us talaga ito. Ayan, napakaganda ng panahon ngayon. Medyo naiinitan ako mga kabayan dahil nasa 6 degrees. Yung nakaraan kasi nasa 4 degrees lang. Pagka umaakyat mga kabayan, medyo mag-a-adjust yung katawan namin, maiinitan na naman. Ang problema nito, kapag 6 degrees tapos biglang bababa ng 4, medyo lalamigin na naman kami. Ayun ang mahirap dito sa katawan mo, paiba-iba yung temperature, hindi siya pareho. Kasi yung Greenland, ang klima dito mga kabayan, paiba-iba siya. Kahit summer dito ay biglang lalamig, minsan bumabagsak pa ng 0. Ayun, masyadong malamig na yun yung 0. Pero kapag galing ng winter tapos mag 0, medyo papawisan ka na. Yan. So ito na po yung dadaanan natin. Tingnan nyo lang mga kabayan, no? Napakaraming bisita din natin. Hindi ko alam, di na siguro tayo makapunta dun sa cruise ship dahil medyo hapon na. Hinahanap na ako siguro ng anak ko. Ito po yung mga pato dito mga kabayan, no? Ayan. So tingnan nyo dito yung paligid natin, napakaliwalas. Marami pong naglalakad mga kabayan ng mga tourist. Ito lang yung panahon nila na makapag-picture, makagala, basta hindi pangit yung panahon. Minsan kasi na umuulan dito. Ayan mga kabayan, no? Napakaraming tao dito ngayon. So maraming gumagala. Ayan, pag ganyan dumadaan mga kabayan, pintuan mo talaga yan kahit malayo pa. Tingnan natin dito mga kabayan kung may cruise ship. Gusto ko kasi matingnan mga kabayan kung anong klaseng cruise ship ito. Baka may cruise ship nga dito. Kasi maraming tourist kasi yung pumunta. Baka malaki-laking cruise ship ito. Ayan, mayroon po ditong barko mga kabayan, no? Pero kakaiba siya ng barko. Kasi kadalasan dito napunta ay cruise ship lang siya. Hindi ko alam kung anong pangalan nito mga kabayan, kasi wala naman siyang mga bintana. Para siyang sasakyan ng mga sundalo, yung mga parang pandigma na sasakyan ba. Kaya hindi ko alam kung ano siya. Tingnan natin kung ano yung plug nito, ha. Ayan po. Ayan, mayroon namang pumapasok. Ayan, parang special sa mga kabayan na barko. Denmark ata to. Ayan po, Nels Joel po yung pangalan. Ayan po, ayan, pagpapasok ka po, ayan po, parang may entrance sila dyan.
Ito po yung itsura. Hindi ko alam kung cruise ship. Denmark mga kabayan, oh. Ayun, oh, may barko ng Denmark, oh. May flag ng Denmark. Yung cruise kasi, ayan, oh. Ayan, Denmark yan siya. Ayan. So baka nandito yung galing yung mga papasyal kanina doon. So hindi ko alam mga kabayan kung pwede ba tayo makapasok. Ayan, nandito na tayo mga kabayan, no, sa may port. Ayan pala mga kabayan. Kuan pala mga kabayan, parang sasakyang pandigma pala ito mga kabayan, no? Kasi may mga tangki sa itaas. Tapos mayroon pong mga sundalo, naka-uniform ng pati. Tapos ito po yung kuan ng Denmark mga kabayan. Ito po yung flag nila, yung cross na yan. Dahil ang Denmark mga kabayan, no, naging kuan niya ito, naging colonized niya itong Greenland. Naging territory na ito ng Denmark ang Greenland. Kaya mayroon po ditong mga Danish or Denmark na napunta. So ito po, hindi ko alam kung ano to. Cargo ba ito mga kabayan? Silver Mary. Hindi ako kabisado sa mga barko. Ayan po, ito Royal Arctic. Yan, sa mga cargo yan mga kabayan. Pero ito mga kabayan, akala ko cruise ship na kwanto. So mga kwanto, pandigma ito mga kabayan, no? Mga pandigma kasi merong canyon sa taas, oh. Ito po yung hindi ko alam kung ano to, warship ba to. Ayan, may pumapasok, oh. May mga bisita din, may mga laman din pala yan. Mga kabayan, balik na tayo sa bahay. Pauwi na tayo. Uwi na sana ako kanina. Kaso marami tayong nakitang mga tao na tourist na gumagala. Siguro ay mga kuan yun sila mga kabayan, mga private lang yun sila, yung mga sasakyan sila na mga maliliit. Yung iba nag-aeroplano kasi kadalasan dito pagka maganda yung panahon, aeroplano yung sinasakyan. Ayan po yung sasakyang pandigma nila, o warship ba yung tawag yung mga kabayan sa Denmark. So akala ko mayroong cruise ship na malaki dahil maraming tao dun sa may city. Ayan, nandito na tayo sa labas ng bahay, pero meron tayong nakuha mga kabayan, no, blind curtain. Ito po mga bago pa ito mga kabayan, kasi sa loob ng bahay namin kurtina lang yung nilalagay namin, kaya tumatagos pa rin yung init na yung sikat ng araw mga kabayan, tumatagos pa rin. Kaya kahit alas 12 hindi pa rin kami nakakatulog minsan dahil maliwanag, kaya mahirap matulog yung maliwanag. Ito bago pa mga kabayan, no? Naka-plastic mga ito. So pilian pa ito dahil napakarami. Ito po, tinapon na ito mga kabayan, pero bago pa ito. 1, 2, 3, 4, 5, siguro nasa 10 piraso ito. Ayan mga kabayan, ito na po yung isda natin. Kinuha ko sa sasakyan mga kabayan, no? Malamig pa rin siya. At presko na presko kasi may mga dugo siya mga kabayan, no? Para siyang salmon pa rin mga kabayan, no? Kasi mayroon siyang kaliskis. Pero hindi kagaya sa salmon talaga na medyo orange talaga yun. Ito medyo maputla siya na orange. Sabi ng kasama ko na Greenland, kuha na to, Arctic char daw itong tawag na to. Close lang daw sa salmon. Pero mas masarap yung salmon mga kabayan, no? Binibili namin kasi wala pang kuha sila ngayon, di pa season. Ayan po siya, oh. Ayan. So medyo pink siya na pagkaklase. Ayan. So ilagay ko muna ito sa refrigerator dahil nga hindi pa maluluto yung misis ko dahil may niluto siya ngayon. Ito dahil sa bahay mo. Hello? Bye, si Chamkan. Where's Amaya? Ha? Where is Amaya? Who's that? Yun sana. Yung cortina natin, oh. Blind curtain dito. Who's that? Magtago sana. Magtago sa... Uy, mayroong spaghetti. Sakto, gutom ako. Shh, maingay. Yan mga kaban, dito na sa bahay. Saktong-sakto, gutom ako. Yan. Pinaghain tayo ng spaghetti ni Mrs. Kain po tayo. Init. Sabi sobrang init ang panahon. Pag alas 6 na.